Hello Cancer! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Cancer para September 2025. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring sa susunod na buwan ang siyang magre-resonate sa atin. So, subscribe lamang po kayo para mabutan yung pag-upload ng next na message. Pero naniniwala ako, meron pa rin dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa oracle card, sa dulo, maaaring sa narratibo from this deck, o pwede naman dahil dito sa deck na ito. Ito ay yung core energy. Cancer is owning up to his or her power this month. Yun na yun, yung willpower, yung lakas ng loob, yung tapang para i-pursue o gawin ang mga bagay na gusto niya para sa sarili niya ay ipupursue niya na, gagawin na niya. Parang stepping into your power, gagawin mo na kung ano yung tingin mong tama, kung ano yung tingin mong dapat gawin, kung ano yung dapat simulan, i-own mo na siya, you will take ownership at gagawin mo na siya. Medyo fierce ang energy na naghahari kay Cancer this month, this September. Siguro dahil toward mag-end of the year na, and si Cancer parang kailangan ko nang simulan to. Tingnan mo, Page of Wands pa. Student of life, trying to parang venture into something new. Na siguro passion project, sisimulan mo siya this month. O pwede din naman na isang proyekto sa bahay. Pwede din naman na home renovation. Basta may project ka na sisimulan. Yun nga lang Cancer, ingat ka na hindi mo susundin ang iyong kutob. Kung halimbawa, gusto mo nang simulan ng proyekto, pero may part of you nagsasabi na hindi muna sa ngayon, baka kailangan mo muna mag-ipon, o kaya, may niggling, itong high priestess, ito yung parang bulong, konsensya, niggling feeling na parang, wag mo munang gawin, wag mo munang gawin. Pwede din naman na, gawin mo na, gawin mo na. So, pakinggan mo kung ano yung sinasabi sa'yo ng kutob mo. Kung ang kutob mo ay sinasabi sa'yo na simulan na siya, wag ka na magpatumpik-tumpik pa, at simulan mo na siya ngayon. Ito ay kapraningan. Maaaring ikaw ay hindi sumusunod sa iyong kutob kasi natatakot ka na baka ganito, baka ganyan. Maraming what ifs, maaaring baka ganito, baka ganyan. Huwag mong pakinggan yon dahil, puro once, ay marami to. Kuha tayong bago. Kung ano man ang iyong pinaplano, ay simulan mo na yan. Ikaw ay you're owning to your power. Ikaw ay very, very, very powerful this month, Cancer. So, simulan mo na yan. Siguro kung binubulong sa'yo ng damdamin mo ay maghiganti, wag ganon. King of Wands pa. Ooh, King of Wands and King of Wands. You could be in a soulmate relationship. O pwede din naman ang iyong ka-connection, ka-deal, o kausap this month, yung pinoproblema mong tao this month, ay kaparehas mo na ugali. Very fierce. Pero sila naman very dominating at manipulative. Parang gawin mo to, gawin mo yan. Kung ikaw ay medyo may maturity pa ang iyong dominance, siya naman ay talaga namang mapilit at matigas ang ulo. I don't know. Fire sign yan. Aries, Leo, Sagittarius. Not necessarily those signs. So, wag maging stuck up dun sa signs na yun na binanggit ko, Aries, Leo, Sagittarius. Pero, yung iba sa inyo, maaaring yun ang may issues sa tao na yun. Three of Swords, hindi biro na lumabas to. You could be dealing with a heartbreak o maaaring ang heartbreak na ito ay darating this month. Kaya ang sinasabi ko, pakinggan ang kutob, pakinggan ang inner compass, ang inner wisdom. Kasi maaaring sinasabi sa'yo ng inner wisdom mo, gawin mo yan pero wag masyadong padalos-dalos kasi baka masaktan ka. Hanggat hindi mo susundin yung kutob mo, masasaktan ka talaga. Heartbreak yan, yung Three of Swords. Hindi ko alam kung pwede din naman na kung ikaw ay mag-assert, mag-express ng iyong nararamdaman sa isang tao, maaaring ang ibig sabihin yan ay rejection. Pero at least nasabi mo, di ba? Nice. Kung ano man yung proyekto na sisimulan mo, yan ang magiging mitya para makamit mo ang iyong emotional fulfillment. Pwede kasi na for the longest time, yung iba sa inyo, nasa corporate job, tapos hindi na masaya.
So, yung kutob mo this month, sabihin sa'yo mag-resign ka na. So, gawin mo na bago ka pa masaktan, bago ka pa maunahan, nasaktan ng boss mo. Saktan, not necessarily physically, pwedeng verbal abuse o pwedeng demotion, de, ma-demote, oo, tama. Or pwede din naman na saktan in a sense na may prom- promote niya yung mas bago sa'yo. So, kung ikaw ay nagve-venture, nag-iisip na magsimula ng isang personal project, gawin mo na yan at trabahuhin mong maigi, huwag masyadong tatamad-tamad dahil mukhang doon mo makikita o mapapatunayan ang iyong worth. Nine of Coins, clarifying yung Nine of Wands, yung kapraningan, don't come from naalala ko na lagi sinasabi sa akin ng meditation teacher namin na never always come from a place of joy. Kung meron kang gustong i-promote na project, come from a place of joy, enthusiasm. Kailangan ikaw mismo maging advocate ng sarili mong gawa. Kung ikaw ay nahihiya at parang shy type ka na ayaw mong, you don't want to put yourself out there, maaaring yun ang magiging cause ng iyong heartbreak. So, kung sinasabi sa'yo ng kutob mo na put yourself out there, wag mong i-negotiate ang worth mo, wag, don't hide, wag mong itago ang iyong skills. Kasi you could be hardworking pero if you don't want to put yourself out there, wala tayong sales, no? Lalo na kung magbebenta ka ng stuff o kaya ibebenta mo yung product, whatever, magsi-start ka ng business. Huwag magpadalos-dalos. Huwag, hard work yung nakikita ko na to hard work. Yung sinasabi ko na nakikita ko na gusto sabihin sa'yo ng universe, huwag mong katamaran kung ano man yung alam mo sa sarili mo na dapat mong gawin. Queen of Swords, ang ugali nito ay this cold-hearted bitch to upright, pero reverse siya. It could mean na kung sino man yung tao na sinasabi ko, yung Aries, Leo, Sag, na dominant o manipulative o basta gusto niya mangyari kung ano yung sinabi niya, sundin mo lang. Huwag mo nang patulan yung tao na yon kasi itong cold-hearted bitch na yan, ang lesson niyan is you must know when to detach. Yun ang true queen. A true queen knows his or her worth. Ito yon yung core energy mo. Ito yung power mo this month, Cancer. Kapag ikaw ay parang lilihis dyan at um, babalik ka sa mapagpatul self mo, most likely, walang kahihinatnan yun. Hard work, perseverance, ang dalawang nakikita ko dito. Isang bagay na katatamaran mo, ayaw mong aralin, ay maaaring yun ang magkukos sa'yo ng heartbreak at lalo ka lang mapapraning kung hindi mo siya sisimulan. Pero whatever it is, unang-una pa lang, page of wands, student of life, and gusto mo mag-travel. Kung hindi yan passion project, gusto mo mag-travel, go for it. Sundin mo kung ano yung kutob mo. Yan yung number one na huwag mong kalilimutan for this month kasi yung power and everything, everything nice and parang manifesting space. Nasa manifesting space ka ngayon. Maraming mga panggulo sa background at shadow self mo pwedeng panggulo din. Shadow self meaning itong Queen of Swords, yung mga mapanakit na salita. Yun nga yung cold-hearted bitch na sinabi ko. Gusto mong manakit, sasabihin mo bluntly, and without regard for how the other person might feel. Kung dyan ka, baka maging komplikado lang, hindi mo na magawa yung passion project mo. Hindi mo na magawa kung ano yung gusto mong gawin. Kasi na-entangle ka na sa isang sitwasyon na nagpapatulan na lang kayo, nakikipag-away, ganon. Kasi Nine of Coins, dapat magpo-progress siya into 10 of coins. Pero parang bumalik ka lang sa 8 of coins na reverse pa. Ayaw mag-aral, tinatamad. Ito din, somehow leaning towards katamaran. Well, pag-reverse siya. Pero ito upright. Hardworking, perseverance, due diligence. Pwede din may kinalaman sa tax ito. Pwede din naman may kinalaman sa hindi ko alam kung anong kailangan mong trabahuhin sa iyong love life, pero parang hindi siya related doon eh. Hindi siya issue with a partner. Pwede din naman na partner mo yon yung Aries, Leo, Sagittarius, at parang panggulo lang siya. Huwag mo na lang patulan.
what you need to focus on right now is itong energy mo ng Queen of Wands. Kasi ang Queen of Wands, ito yung parang, yun nga, stepping into your power, knowing your worth, medyo nagpo-push and pull pa yung knowing your worth, at itong parang nininegotiate mo pa na parang, parang hindi ko deserve to, wag ganon. Imposter syndrome, kineme, wag ganon. Kasi, nasa manifesting space ka ngayon, so kailangan mo siyang i-own. Yun nga, sabi ko, maaaring this month o in the coming days, pwedeng may heartbreak na ano sa'yo, pero wag kang papatalo doon. Kasi you are meant for greatness. Wow! Anyway, kuha tayo ng oracle card for Cancer. Itong oracle card na to, bagong-bago ito. Hindi ko pa siya naaaral, kaya babasahin ko sa inyo. Babasahin ko sa inyo yung buong guidebook, yung sinabi sa guidebook. The Forgotten. Kunin natin siya ng upright. Meron kasi reverse to. Ang ganda, no? May pa-foil pa yan. The Forgotten, missed opportunities, fear of failure. Oh, di ba? Ay, yung mga nabubunot ko ngayon sa Oracle, very, very timely. Galing-galing. Babasahin ko yung full, ano niyan, sabi dito sa guidebook, kasi hindi ko pa siya kabisado. Bukod doon, para meron din kayong, own interpretation. Pero parang alam ko na, i-interpret ko rin naman, pero parang alam ko na kung saan to patungo, kasi saktong-sakto siya. The Forgotten. A canal runs through the citadel, deep and silent, reflecting the evening lanterns. Little cafes line the banks, filled with conversation and laughter. Couples stroll past, wrapped up in their evening. No one sees the figure that passes them all. Gaze averted. The Forgotten does not speak, nor hear, nor even see. They are so certain that they have nothing to give the world that they do not even try. Just try, Cancer, just try. The social pressure to say and do the right thing can be overwhelming, and no one gets it right every time. Don't allow the fear of making a mistake stop you from trying at all. Though, or you'll find yourself isolated from the very company you crave. Be aware of what is causing you this anxiety, ito yan, this anxiety, and turn that negative energy into something constructive. Naintindihan nyo naman siguro. You will be forgotten, you will be left behind, o hindi nila sadya, pero you would feel that way if you don't do something to begin with. This too, Queen of Wands, yung core energy mo, and Page of Wands, yung start ng reading mo, there's a fire within you, burning, and you have to start it. May bulong na sa'yo yung sarili mo, na simulan mo na. Before you get yourself broken-hearted, and before na mag-die down ng lahat, kung ano itong naiisip mong gawin, gawin mo na. Just try. There's no harm in trying, and in the future, you would thank yourself after once you try. Just work hard for it. Kasi, yun. Yung emotional fulfillment ay on its way to you. You just have to try and take an action, do something about it. So, don't allow that opportunity to pass you by. Huwag kang matakot sa failure. Kung hindi ka business owner, huwag kang matakot sa failure kasi kasama siya sa proseso. Okay? So, iwan ko na yun doon, Cancer. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko kayo ulit next time. Like, share, and subscribe lamang po. And, yun nga, sana makita ko kayo ulit. See you soon. Bye-bye.